Napakaraming dahilan para ang tao ay maging malungkot. Kaya dapat pinag-iisipan kung paano nga ba sumasaya. Ang ating pag-aaral ngayon, ating pinamagatan, How to be Happy. At meron na agad initial na prescription, Praise the Lord. Purihin ang Panginoon at yan ay isa sa mga pinakatiyak na paraan para lumigaya ang tao. Salamat Panginoon dahil pwede namin kayong purihin. Marami kaming dahilan para purihin kayo. At ang pagpuri sa inyo ay may himala na ginagawa sa aming puso. Sa sandaling ito, pakalinisin niyo po kami, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan namin, mga nagagawa namin, Panginoong, di kalugod-lugod sa inyo. Ano man ang pagsisikap namin, kinakapos kami, salamat na lang sapagkat nakalaan ang inyong pagpapatawad, ang inyong paglilinis. Hinahanap namin ang iyong kaluwalhatian, O Diyos, magpakilala po kayong lalo na. Ang Espiritu mo na nakatira sa amin, buhayin mo, gisingin, pasiglahin. Maging ang aming mga lupang katawan, pasiglahin niyo po ang aming isip at magkaroon kami ng napakagandang pakikipanayam sa inyo. Nawangin niyo po mga katuruan ngayon, baunin namin buong buhay, matandaan namin, pakinabangan namin. Nawatanggapin niyo rin ang daladala namin mga papuri, awit, mga handog sa iyo, O Diyos, sa ating pagtatagpo dito sa inyong bulwagan. Bigyan niyo po kami ng pagpapala. Habang kami naman patuloy na nagbibigay sa iyo ng papuri, pasalamat, mga handog. May this godly and heavenly exchange, O God, glorify you and bless us, your people. Protect us from all illnesses, protect us from all works of evil men and evil spirits. Protect our loved ones who are not with us right now. May your peace, your glory, your joy be upon us. In the name of your Son, Jesus, our healer, we pray. How to be happy? First of all, we must recognize the need to be happy. There's really such a great need. Psalm 138 verse 7, Though I walk in the midst of trouble, you preserve my life. So the second part says that God preserves our life, but the first part says and recognizes that we walk in the midst of trouble. Though I am surrounded by trouble, you protect me. People have troubles from the inside. Hindi natin kailangan lumayo para maghanap ng gulo, humanap ng kalungkutan, humanap ng hirap ng loob. People have fears. Marami tayong mga kinatatakutan. People have worries, anxieties. People have confusion. Ang ating spiritual life, kumisan parang roller coaster. May mga time na tumangtuwa tayo sa Diyos, may mga time na naguguluhan tayo sa ating pananalig, may mga time na convinced tayo, may mga times naman na tayo kuminsan, may pagdududa, may pag-aalinglangan, at kasama na nito kalungkutan at isolation. There's a lot of trouble from the inside. Sa iniisip, sa nadarama, sa ating mga pamantayan, sa ating mga gustong mangyaring, hindi mangyari, sa mga kaguluhan ng ating isip. There's also a lot of trouble from the outside, from other people. Siyempre, ang kaligayahan din natin nakaasa sa ibang tao. Ibibigay ba nila o hindi? Gaano karaming ibibigay nila o hindi? Papayagan ba nila tayo o hindi? Anong mga panganib ang nagmumula sa kanila? Anong comfort, anong pag-ibig ang magmumula sa ating kapwa-tao? There's also a lot of trouble from the environment. People are afraid. They're afraid of fires and earthquakes and volcanoes erupting. People are afraid of the weather changing and all that. But no matter how you become afraid, what can you do about the uncontrollable? So there are things that make us unhappy. They are uncontrollable, and there are those that are controllable anyway. But just the same, life could present so much reason to be sad. Pagka nga umiibig ka, masaya ka, pero may kakambal na lungkot dahil natatakot kang mawala yung iniibig mo. Either iwanan ka o sumakabilang buhay siya, o mawala siya sa iyong piling, malayo. Maraming kinakatakutan. That's why man needs happiness. Therefore, man should be able to make and to produce happiness and not just depend on events, not just depend on happiness to come. We must find reasons for happiness. At pagka ang tao may kaligayahan na paglalampasan ng lahat ng hirap, nadadaanan ng lahat ng pagsubok, natitiis ang lahat ng dapat tiisin. Kung hindi man kaligayahan na hawak na niya sa kanyang mga palad, kaligayahan na inaasam at inaasahan niyang darating. What are some of the major reasons to be happy? Psalm 138 verses 2 up to 8.
I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. When I called, you answered me. You made me bold and stout-hearted. All kings on this earth have heard your promises, Lord, and they will praise you. You are so famous that they will sing about the things you have done. Though you are above all of us, you care for humble people, and you keep a close watch on everyone who is proud. I am surrounded by trouble, but you protect me against my angry enemies. With your own powerful arm, you keep me safe. You, Lord, will always treat me with kindness. Your love never fails. You have made us what we are. Don't give up on us now. Napakaraming dahilan dito pa lang sa kaunting verses na ito para ang tao ay maging masaya o para aliwin niya at pasayahin ang kanyang sarili. At isa-isahin natin yun. Unang-una, God is loving and faithful. Kahit hindi laging loving and faithful ang mga tao, God is always loving and faithful. Para ka sumaya, iasa mo ang kaligayahan mo sa love and faithfulness of God. Secondary lang yung love and faithfulness of people. The love and faithfulness of people can make us happy in a very unique way. But the love and faithfulness of people can be threatened. The love and faithfulness of people can change. Salamat na lang kung hindi nagbabago. Lagi tayong mahal ng mahal natin, matapat sa atin yung pinagtatapatan natin. Pero ganun pa man, kung hindi man yun mangyari, pag inuuna mo na laging isipin that God is loving and faithful, at inuuna mo ang relasyon mo sa Diyos, dumating man o umalis sa mga tao, maging matapat man sila o hindi, you are steady. You are shaken, of course, but you are never broken. You are never totally destroyed when God is in the center of your life. Because of God, people could be loving and faithful too. Kung ang Diyos na lumikha sa atin at ang Diyos na may Espiritong nakatira sa atin ay mapagmahal at matapat, therefore, lahat ng taong tinatahanan ng kanyang Espiritu ay kaya ring maging mapagmahal at matapat. At kung marami tayong kalungkutan na tinatamasa dahil hindi tayo mahal o hindi matapat sa atin ang mga minamahal natin, dapat baligtarin natin yon. We cannot control other people, but we can control ourselves. So let's be happiness factories. Meron kayong dapat pagtapatan, maging matapat kayo. Meron kayong dapat mahalin, mahalin ninyo. Para yung inyong pinagtatapatan at minamahal, sumaya. At nabawasan ninyo sa pamamagitan ng pagkilos ng Panginoon sa ating buhay, ang numero, ang bilang ng mga taong malungkot at mga taong nababagabag. At dahil kumikilos din ng Diyos sa ibang tao, sila man maaaring maging paraan ng Diyos, kasangkapan para tayo'y mahalin ng Diyos through them. Therefore, open yourself to people's love. Because when you open yourself to God's love, you inevitably open your heart to love others, and you inevitably open your heart to accept the love of others. And then you are in the way of happiness. May mga daan, alam nyo, busy, may mga daan hindi halos nadadaanan. Yung pag-ibig, yung kasiyahan, may dinadaanan din yan. Dapat nandun ka. Sa kalsada na yung katumira, sa address na yun. Para lagi kang nadadaanan. Maraming tao, hindi sila masaya kasi ang address nila nandun sa gilid-gilid, hindi dinadaanan ng happiness. Kaya dapat kinikilala mo, saan ba dumadaan yung happiness? Una na, kilalanin natin that God is loving and faithful. Two, God is true to His Word. Saan pa tayo kumukuha ng lakas ng loob? Di ba sa mga pangako ng Diyos? At sinasabi, God is true to His Word. Dapat alam mo ang mga pangako ng Diyos para maklaim mo. Yung mga nagdarasal nga kahit sa Biblia, kahit naman hindi makakalimutin ng Diyos, sila man ipinapaalala nila, Diyos, di ba sabi nyo ganito, di ba pangako nyo ganito, according to your word ganito. Hindi mo naman talaga ipinapaalala sa Diyos yun, ipinapaalala mo sa sarili mo na may pangako ang Diyos na ganon. Kasi hindi naman niya yung nalilimutan, pero nalilimutan natin. At kung nalilimutan natin, i-claim ang mga pangako ng Diyos, tayo yung nalulugi. Kaya ang masayang tao, inaalam ang salita ng Diyos at naniniwala na nanalig na ang Diyos ay matapat. Tutok din niya ang kanyang mga sinasabi. And because God has His Word in our hearts and God has His Word printed, published, broadcast, God's wisdom is always relevant. Yung karunungan ng Diyos, nagbabago man ang panahon, nagbabago ang mga uso, hindi nagbabago ang karunungan ng Diyos.
magbago ka lang dapat ng paraan ng pag-a-apply nito, paraan ng pagbasa dito, para lagi kang makinabang. Bawat henerasyon, bawat lahi, bawat panahon, may mga unique elements ang kanilang kabihasnan. They have very, very unique civilizations. All the various generations of people and the various generations of civilizations. And their context help them define the true relevance of the Word of God to them. Kayong basa ng mga tao noong 16th century at pag-apply nila sa buhay nila, maraming pagbabago ang pagbabasa ng mga tao ngayon sa panahon na ito. Hindi nagbabago yung salita ng Diyos, but the way you apply it to your reality, because realities change, must be always timely. The unchanging Word of God, but our ever-fresh reading and ever-relevant application to our lives. Kaya maraming mga tao ayaw nila maging religious kasi parang backward, parang sobrang conservative, pati language, pati kilos, parang pang 16th century. Hindi bagay sa panahon. Dapat alam natin yung mga basic moral bedrock of the Word of God at yun ang hindi dapat ma-violate. But the way they are transplanted and read and interpreted and applied to daily life must always be relevant. Kaya ikaw nakahawak ka sa unchanging Word of God, pero nakaugat ka sa patuloy na nagbabagong daigdig. Para lagi mong mahanap ang lagi ng mabisang kahulugan ng salita ng Diyos. God keeps His promises. Therefore, know and claim God's promises. 1 Kings 18, 25-26. Now, Lord, God of Israel, this is a prayer, keep for your servant David, my father, the promises you have made to him when you said, you shall never fail to have a man to sit before me on the throne of Israel. If only your sons are careful in all they do, to walk before me as you have done. And now, O God of Israel, let your word that you promised your servant David, my father, come true. Sinong nagdarasal? Di si Solomon. Alam ni Solomon ang pangako ng Diyos sa ama niya na si David. Kiniklaim niya. Kasi siya ang magbe-benefit ng promise na yon. Kaya napakahalaga na maganda ang ating relasyon sa Diyos kasi pati mga anak natin nagbe-benefit sa maganda nating kasunduan sa Diyos. Joshua 21:45, not one of all the Lord's good promises to the house of Israel failed. Everyone was fulfilled. Totoo ang Diyos, pwedeng asahan. Another reason to be happy is that God rules. God exalts Himself, God prevails. Sa biglang tingin, parang hindi lagi itong totoo. Pero yan ang dapat mo ngayong malaman kung paano i-apply sa buhay, na kung sa tingin mo na practical, parang ang naghahari kumisan ay kadiliman, pero alam mo na Diyos talaga ang tunay na naghahari. At ang mga paghahari ng kaguluhan, mga kadiliman, ay pansamantala. At ito ay haharap sa paghukom ng Diyos. Kaya ang dapat, lagi ka nang nasa panig ng totoo, sa panig ng tama, para hindi ka natatakot na humarap sa Diyos. Psalm 138:4-5, may all the kings of the earth praise you, O Lord, when they hear the words of your mouth. May they sing of the ways of the Lord, for the glory of the Lord is great. So ang idinedeclare dito is a submission of human kingdoms and human rulers, human ways and systems to the ways of God. At tayo, bagamat mayroong present mindset, meron din dapat tayong eternity mindset. That you process everything according to how it happens in your time, but you also contextualize it in the way it had been effective in the past, and it will continue to be effective in the future and in eternity. Ang nangyayari sa atin, may isa, dalawa, tatlong araw, sometimes tayo hindi nakakaintindi, pero hindi natin dapat ipako yung pananalig natin doon sa mga konting panahon na yon. Yung ating mga panahon na hindi natin nauunawaan ng Diyos will just be tiny dots in an otherwise long, happy line when we finally understand. Kaya ang sabi sa New Testament, now I know in part, but then I shall understand fully, even as I have been fully understood. Our knowledge is imperfect, and our prophecy is imperfect. But when the perfect comes, the imperfect will pass away. Kaya ang dapat nating laging hinihintay, lalo sa mga bagay na hindi natin nauunawa, yung pagdating ng Panginoon na para ipaliwanag lahat sa atin yan, ang ating pagpunta sa Kanyang piling na biglang bubukas ang ating isip at maunawaan natin ang lahat. Kaya ngayon, what is important? Faith. Faith is the best weapon we have against loneliness. Faith is the best weapon we have against doubt and against insecurities and uncertainties.
Because faith is the assurance of things hoped for. It is the evidence of things not seen. That's why people are saved by faith. Not by their knowledge. Kasi yung alam mo, syempre, mananalig ka na doon. Pero hindi mo naunawaan na nanalig ka, yun ang hinahangaan ng Diyos at pinapahalagahan. Hindi naman ibig sabihin na mamuhay tayo sa ignorance na wala tayong naiintindihan. But for the few things that are not clear, when I was a child, sabi nga sa Bible, I thought like a child, I reasoned like a child. And now we are in a childhood state. When it comes to terms of eternity, what is the lifetime of a human being? 90 years? 100 years? We will never become adults spiritually. We are like children. But sabi niyo ganon, now the time I become a man, I give up childish ways. There will be changes. And those changes are the what we aspire for when we will finally comprehend the things that are beyond our minds at present. Another reason to be happy, according to what we have read, is that God answers prayers. Sumasagot ang Diyos. Pero bakit maraming sinasagot ng Diyos, hindi pa rin sila masaya? Because they want only a yes answer from God. Kaya hindi sila masaya. Pero pag Diyos ang sumagot, yes is a blessing, no is a blessing, wait is a blessing. Because God is always true and God is always loving. Therefore, His no is His best way of loving you at times. Nagiging malungkot tayo kasi conditional yung happiness natin pag ang sagot, yes. Pero itong tandaan natin mga kapatid, pag Diyos ang sumagot ng no, yun ang the best. Because God knows best. And God can say, wait. And so when God says wait, you wait. Huwag kang masyadong mainipin. Iba ang panahon ng Diyos sa ating panahon. And God's timing is always perfect. Marami tayong lungkot dahil sa inip. Nababagot tayo. Marami tayong lungkot dahil nabibigo tayo sa hinihingi natin sa Diyos. May nagtatampo pa sa Diyos. Pero, di ba ang marunong at mahusay magmahal na magulang, marunong din mag-no sa kanyang anak? Hindi lahat ng hinihingi ng anak mo na sa kanyang limitadong pananaw ay mabuti sa kanya, ay ibibigay mo. Dahil sa iyong mas mature na pananaw at mas mapagmahal na pananaw, hindi dapat mapunta sa kanya. Kaya kuminsan ang mga bata, nagtatampo pa, nagagalit sa magulang, pero pag naging magulang na sila, doon nila nauunawa, minahal pala ako ng magulang ko by saying no. At merong mga tao na pagkatumanda na, nare-realize sila at sinisimbatan ng mga magulang na bakit lahat ng gusto namin binigay nyo? Bakit hindi kayo marunong magdisiplina? Bakit hindi kayo pumigil? Nagkaganito tuloy kami. Pagkatumanda yung mga bata na yan, natuwang-tuwa dahil todo pa sa magulang, sinisisi rin ng magulang. Kaya tayo, when we become really spiritually mature, we will be thankful for every no answer of God. For now, be happy with it in faith. Para hindi tayo maraming nirereklamo sa buhay. God gives courage. Sa mga pinanghihinaan ng loob, sa mga nanghihina ang pananalig, sa mga natatakot, anong nagpapasaya? Yung binibigay ng Diyos sa atin na tibay. Courage, katapangan. Kaya, lagi ka dapat sa Diyos lumalapit. And what's important is that God cares for humans, for persons, especially for humble people. Ano ba mas maging madali? Magyabang o maging mapagpakumbaba? Ano ba ang mas low maintenance? Kayabangan o kapakumbabaan? Kaya ang tao nagpapakumbaba, mas madaling sumaya. Ang tao hindi nagyayabang, hindi nagmamataas, hindi nagmamatigas, mas marami siyang kaligayahan. At kung sinabi sa binasa natin sa scripture that God cares for humble people, you want to be happy? You want God's care? Be humble. At hindi lang Diyos ang magiging maibigin sa iyo, pati kapwa-tao. Kasi wala namang tao natutuwa at nagmamahal sa mayabang, sa matigas ang loob, sa nang titikis, sa nang sasadista. Wala namang natutuwa sa ganun. Kaya dapat makita natin ang pandaraya ni Satanas. Pag natetempt tayong maging mayabang, maging matigas dyan, maging mahirap na makasundo, gusto ni Satan mangyari yun para magalit sa atin ng mga tao, para lalo tayong lumungkot, at para malayo din tayo sa Diyos. So God cares for humble people. You want to be happy? Be humble. Make it a habit to be humble. Kasi pag mayabang ka, may maintain ka.
Pag mini-maintain ka, nakaka-insecure. Baka hindi mo lagi ma-maintain. Nadadagdagan ang mga nervyos mo sa buhay. God keeps the proud in check. Why should that make you happy? Because if you're the one being proud, God prunes you and corrects you para hindi ka lalong lumala. Ang palo ng Diyos, isa na naman yung paraan ng pag-ibig. Napalo ka dahil mahal ka. Yung bang anak ng kapitbahay na hindi mo mahal, papaluin mo pag gumagawa ng mali. Hindi mo naman mahal yun eh. Pero yung mahal mo, papaluin mo. At pag pinapalo tayo ng Diyos, siya ang unang-unang nasasaktan. Tulad din ng magulang na namamalo ng anak. Liban na lang yung mga magulang na sa sobrang galit, gumaganti na lang talaga, nang bugbog na lang ng anak dahil ng galit. Nagalit siya. Pero yung kalmado ka, papaluin mo, mahirap gawin yun. Kaya nga ang mga magulang, pinapayuhan natin, pag galit na galit kayo, tinuturo naman sa Bible, mamalo ng anak eh. Pero huwag kayong mamalo habang galit kayo. Kasi baka naghihiganti lang kayo nun. Baka it is the evil nature that was insulted or challenged and now you're trying to be supreme and you're trying to assert your seniority and authority. Tuloy, hindi ka na namamalo para magtuwid, namamalo ka para gumante. Iba yun. Hindi gusto ng Diyos ng ganun palo. Pero yung palo ng pagtutuwid, mabuti yun sa pinapalo. Ngayon, kung ikaw si mayabang na humble ka, na walang ka na ipinagyayabang mo, pero anak ka ng Diyos, masaya ka dapat. So pwede mo masabi, Lord, salamat, napahiya ako, salamat, kinapos ako, salamat, na-humble ako. Kasi nalilibang na ako, nakakalusot ang mga kayabangan ko, akala ko pwede na. Akala ko deserve ko kasi yung ganong mga kayabangan. So, pagka ikaw napalo, pasalamat ka. Pero bakit pa rin tayo magiging masaya that God keeps the proud in check? Kasi kung tayo yung api, kung tayo yung nagpapasensya, tayo yung na-damage sa mga mayayabang, alam mo na hindi naman sila ito-tolerate ng Diyos sa matagal. Hindi kailangang ikaw ang magtuwid sa kanila, hindi kailangang ikaw ang sumira sa kanila. Ang Diyos ang bahala sa kanila. Ang sabi ng Panginoon, vengeance is mine, I will repay. Anong kaligayahan ang makukuha natin dyan? Na kahit kumisan may mga taong akala mo ang yabang-yabang, akala mo inaapi-api ka, you don't put it upon yourself to be vindictive. Hindi ikaw kailangan magplano ng pagganti. Ikaw tuloy na spare from a lot of trouble and even consequences of having been vindictive. Kaya napakainam yung ipinapasa Diyos mo ang maraming bagay. Siyempre, kung talagang naapi ka at kailangan mo mag-record sa batas, kaya nga may gobyerno, kaya may hustisya, because it's also an instrument of God to protect the innocent. No? Kaya napakahalaga ng mga Kristiyano, pinaglalaban mo kung ano yung tama, kung ano yung matuwid, kung ano yung makatwiran. Why else can we be happy according to the verses? Because God protects His people against angry enemies. Kumisa naman, wala kang ginagawa, may nagagalit talaga sa'yo. Pero, nakikita ng Panginoon ang lahat ng iyon. Sa Panginoon kayo magsumbong. Kung may mga tao nagagalit sa inyo at matapos yung magsaliksik ng inyong budhi, alam niya naman na wala kayo talagang ginawa para magalit sila, then ipasa Diyos. Psalm 138:7, you stretch out your hand against the anger of my foes. With your right hand, you save me. Sa Diyos tayo magpaligtas. Sa Diyos tayo laging lumapit. Kung minsan kasi lalapit ka sa tao, nabibigo ka. O kaya, tutulungan ka niya pero hindi pala niya kaya. Kabiguan pa rin ang ending. But to trust God. And the Lord is always kind to His people. Lagi. Pag sinabing lagi, tulad ng ini-emphasize natin, kahit no yung answer, kahit na mamalo ang Diyos, kindness yun. At pag naunawa natin yan, na-absorb natin mga kapatid yung kahulugan ng God is always kind, no matter how people perceive God's dealings, that His love never fails, sasaya ka. Kung hindi ba totoo ang lahat ng ito, look mga kapatid, buhay pa tayong lahat. Ilang taon na kayo, ilang panganib na ang inyong dinaanan, ilang sakit na ang naranasan natin, ilang mga pagtatangkanan ng iba na sirain tayo, pero look, buhay pa tayo. Isang malaking patotoo ng kabutihan ng Diyos. At kahit hindi ka pa rin buhay ngayon, sinabi nga, to live is Christ, to die is gain. Wala kang pwedeng puntahan na hindi nandun ng Diyos. Pasalamat ka pa rin. Kaya ang happiness mo, dapat walang pagsidlan. Walang kondisyon. Ano man yon, anak ka ng Diyos, everything that happens is a blessing.
to those who love God and are called according to His purpose. And even if we move to the next life, God will be there. Yung greatest fear natin, death, should be the greatest liberator because we will at last be spiritually one with our God. Psalm 139 verses 7 to 8, where can I go from your spirit? Where can I flee from your presence? If I go to the heavens, you are there. If I make my bed in the depths, you are there. Sa pusudodan ng dagat, nandun ka. Sa kataas-taas ang langit, nandun ka. Paano kita tatakasan? Napakasarap na yung mga basic truths na ito laging maalala. Kasi sinabi, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Mga kapatid, ano yung mga valley of the shadow of death ng inyong buhay? Sasakay ka ng aeroplano, ninenervyos ka. Diba? Yung, ayan, I'm walking through the valley of the shadow of death. Sasakay ka ng barko kuminsan, ninenervyos ka, lalo masungit ang panahon. Ang dami-dami sa ating citizens, walang magawa. Talagang wala silang sariling sasakyan. Sumasakay sa mga bus o mga sasakyan, nagkakarera yung mga driver na hindi mo na malaman kung anong mga buhay ka pa bang bababa dun o hindi. Ito, I walk through the valley of death. Ang daming fears. Baka ka mawalan ng trabaho, baka ka magkaroon ng sakit, baka kung ano-ano. Pero ang sabi, even though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil because you are with me. Dahil kasama natin ang Diyos. Napansin nyo ba, 8 mga dahilan yan para sumaya, pero meron niyang isang common denominator, mga kapatid. It is all God-based and God-centered. Lahat ng dahilan ng kaligayahan na yan, dahil sa Diyos, dahil may Diyos. Many people are sad because they seek happiness outside of God. Many people are sad because they seek happiness away from God. They seek happiness mostly from people and from things. Therefore, people are sad. Pero ito, 8 great reasons to be happy, and all of them focus on God. Puro yung God is like this, God is like that, God's word is like this. Kaya yung tao na inuuna yung Diyos, nakasentro ang Diyos sa kanyang puso, talagang ang Diyos naka-enthroned sa kanyang isipan, sa kanyang damdamin, masaya yun. Kahit dinadalaw ng paminsan-minsang lungkot, dinadalaw natural ng paminsan-minsang mga duda, pero paminsan-minsan at hindi siya nagkakagiba-giba. Dahil Diyos ang sentro ng kanyang buhay. At ito ang itinuturo ng Panginoon. Alam nyo, struggle ko matagal yan. Nung araw, tinatanong ko sa Diyos, bakit lagi mo, Lord, gustong number 1? Bakit kailangan number 1 lagi? Is God egocentric? Kulang ba siya sa pansin? Pero talagang na-share ko na rin sa marami sa inyo, the Lord revealed to me that He wants to be number 1 because when He is number 1, we will be happy. Pag ginawa mo number 1 tao, kawawa ka. Pag ginawa mo number 1 bagay, kawawa ka. Pero pag Diyos yung number 1, lagi siyang nandun. Di siya nagbabago. Lagi kanyang mamahalin. Mahalin ka man o hindi ng tao, magkaroon ka man ng pera o wala kang pera, andun lagi yung Diyos. Kasi pag number 1 siya, siyempre yung number 2, number 3, number 4 mahalaga. Pero hindi masyado, hindi kasing halaga ng number 1. Ngayon, isipin niyo mga kapatid, ano ba o sino ang number 1 sa buhay natin? Pag sinabi mo, ay, ang number 1 ko, ang aking misis, mahirap yan. Dapat number 2 lang siya. Dapat number 1 ang Diyos. Number 2 din si Mister. Kasi ang number 1, Diyos. Mga misis, huwag na kayo mag-asam na number 1. Pag Diyos ang number 1, number 2 lang kayo, sigurado wala ng number 3. Pero kung kayo number 1, baka may number 2, 3, 4, 5. Mahirap yan. Dapat Diyos ang una talaga. Kaya sa atin mga anak, ituturo natin ang pag-ibig sa Diyos, sa ating mga mahal sa buhay. Pagka lahat tayo ang number 1 Diyos, ang ganda ng mundo. Sasaya tayo. Number 1 kasi ibang tao kaya papatay ka para sa kanya o ayaw niya sa'yo, babarilate mo na siya dahil ayaw mo na sa kanya. Mababasa mo sa mga dyaryo, mga crimes of passion.
Ayaw ko na sa'yo. Gusto pa kita. Paano ayaw ko na nga sa'yo? Paano yun? Pero ang Diyos, hindi siya aayaw sa atin kahit kailan. Lagi niya tayong gusto. Kahit kumisan tayo pa yung umaayaw. At yung pag-ibig na yun, isa sa mga pinakamahiwagang pag-ibig, madaling sabihin, pero mahirap unawain. Kasi hindi naman kinakamot ng Diyos ang likod mo, no? Pagka kumakate, hindi ka naman niya inaabutan ng malamig o mainit na inumin. Hindi ka naman niya binibigyan ng diretsahan ng pera o karinyo. Kaya kuminsan nalilimot natin yung ganong uri ng love affair that we should develop. Ang lagi nating inuuna, yung nakikita ng mata, yung nararamdaman ng balat, yung andyan. But remember that though we are bodies, we are also spirits. Na meron tayong dalawang uri ng pagkabuhay na isinasabuhay. At yun yung ating buhay sa laman at yung buhay sa espiritu. Pag yung buhay mo sa espiritu masigla, masaya, kaya kanyang dalin kahit na nagkakagulo-gulo yung buhay mo sa laman. Pero pag yung buhay mo sa espiritu, wala. Kahit anong saya ng buhay mo sa laman, pansamantala, mababaw. It is like chasing rainbows, and when you get there, it is not there. Nakikita nyo, napakarami mga matagumpay na tao, inaamin din nila, hindi rin naman masaya. Although marami rin namang hindi matagumpay na masaya, so mabuti ng matagumpay kang malungkot kasi hindi ka matagumpay na malungkot din. So huwag natin gawing excuse yan. Pero ang point, unahin ng Diyos. Paano nyo gagawin yun? Kayo lang makakapagsabi. Kung paano nyo siya unahin. Kung paano nyo bibigyan ng panahon, paano tayo de-develop ng pakikipagmahalan. Kasi ang Diyos, persona. Hindi siya usok. Hindi siya drawing. Hindi siya bato. Isa siyang persona, may damdamin. At gusto makipagmahalan sa tao. Ang isa sa mga pinakamatatayog at pinakamabubuting layunin natin, mission, develop a loving relationship with God. And you've got to find your personal way to do that. Your spirit will tell you if you'd only listen. Now, what is the way to be happy? Nagbigay tayo ng mga reasons to be happy. Psalm 138, 1-3. I will praise you, O Lord, with all my heart. Before the gods, I will sing your praise. I will bow down toward your holy temple and will praise your name for your love and your faithfulness. For you have exalted above all things your name and your word. When I called, you answered me. You have made me bold and stout-hearted. So the way to be happy, praise God with all your heart. Siyempre, may literal, sing praises to God. Sabihin mo ang mga kabutihan, i-declare ng iyong bibig. Praising and singing is doable. Therefore, praising and singing are all both decisions. Happiness can be a decision. You can decide to be happy, you can decide to be sad. So, pag kumanta ka, nakokontrol mo yun. Mamaya yung kanta mo, inililift up na niya yung spirit mo sa Panginoon. Mahirap sabihin, sasabihin ko ang sarili ko, pero mas madaling sabihin, kakanta ko sa Panginoon. Pupurihin ko ang Diyos. Magsasabi ako ng mga mabubuting bagay, iisa-isahin ko, gugunitain ko ang mga pagpapala at kabutihan sa akin ng Diyos. At bago mo mamalayan, umaalis ang iyong lungkot. Bakit? Hindi kasi pwedeng umupo yung lungkot sa trono ng puso mo kung Diyos ang pinapaupo mo doon. Kaya nakakaupo yung lungkot sa puso mo, hindi mo pinapaupo doon ng Diyos. O kaya nalilimutan nating nakaupo ang Diyos na i-ignore siya. Siyempre, only one thing occupies one place at one time. You cannot both be happy and sad at the same time. So you're sad, palitan mo, gawin mong happiness. At yan pwedeng gawin. May mga doable tulad nga niyang pag-awit sa Panginoon, pagpapasalamat. There is mystery and there is power and there is miracle in that. Gawin mo lang. At sabi, worship God in His temple. Ano ba yung temple ng Diyos? In the fellowship. When believers are together, the temple of God is there. It is not a building, it is the spirit of one believer joining with the spirit of other believers, and it is the temple of God. Merong himala na nangyayari when we fellowship together. Parang isang pirasong kahoy na nagliliyab, pagka humangin, patay na yung apoy niya. Pero pag maraming kahoy na tabi-tabi, pag humangin, lalong lumalakas yung apoy. Ganun ang importansya ng fellowship. At fellowship, hindi lang yung from 3 to 5 p.m. may fellowship, hindi yon.
Yung talagang nakikipagbuhol-buhol yung buhay natin sa buhay ng mga ibang believers. Hindi lang tayo umaattend ng program, tapos fellowship na ba yun? Ang fellowship, yung saya niya, saya mo rin, yung lungkot mo, lungkot niya rin, nagkakahati-hati, nagkakatulong-tulungan. Ang Diyos kasi nilikha tayo na talagang nakikipag-asahan sa ibang tao, umaasa at naaasahan. Kaya marami daw malungkot, sabi nga nung isang poster, people are lonely because they build walls instead of bridges. So we build walls to people, against people, we become sad. That's why we fellowship. Itinuturo yan sa Biblia, always fellowship. Kasi alam ng Diyos, maraming lungkot ang buhay. At maraming ligaya tayong matatamasa sa tunay na pakikipagkapatiran. Yung tunay na pakikipagpalagay ang loob at pakikipagtulungan. Hindi yung superficial lang. Hindi yung strict mo sa fellowship, ayaw na tuloy umatin ng iba. Hindi na sila pwede maging totoo. Pagtanggap, walang patakarang pagtanggap sa kapwa. Pagmamahal, pagtulong para siya umasenso, ma-develop, may saya dun. Yun lang, you are able to unmask yourself and you're able to be your true self in the presence of another person or persons that already gives you happiness. Ang hirap-hirap nung nag-iisa ka na nagdadala ng problema mo, nag-iisa ka na nakakaalam ng tunay mong mga iniisip, niloloob, ang tunay mong pagkatao, it isolates you. Pero kung tayo bukas ang ating puso, bukas ang ating palad na tumanggap sa ating kapwa, we make them happy. And in the process of making people happy, miraculously, you also become happy. As you know it by experience, that when you make people sad, you also become sad. Kahit kuminsan natutuwa ka, ay nagantihan ko siya, ay naipahiya ko siya, pero makinig ka sa budhi mo, may napalungkot kang tao, may nasaktan ka, ang totoo nasasaktan ka rin. Bakit? Nilikha kasi tayo ng tao ng Diyos na kapwa-tao. Ang nangyayari sa kapwa natin, nangyayari rin sa atin. Na iintindihan man natin yun o hindi. Kaya mas nagpapasaya tayo ng iba, mas sumasaya tayo. Mas nagpapalungkot tayo ng iba, mas inuusig tayo ng budhi natin. Kung minsan, gasgas na yung budhi na yun, hindi na malinaw, pero meron ka pa ring heavy feeling na hindi mo malaman kung bakit, kasi may atraso ka pala sa iba. Ang isang pinakamabisang paraan para sumaya, magpasaya ka ng iba. Sasaya ka sigurado. Magbigay ka sa gutom, magbigay ka sa mga bata, magbigay sa nangangailangan. Pero ang isang pinakamabilis lumungkot, magdamot ka. May nangangailangan, may ibibigay ka, pero pinagdamutan mo, natutuwa ka dahil yung pera mo hindi nagalaw, hindi ka naabala, pero may lungkot ka rin. Kung aaminin mo yon, may lungkot ka. So we go back to our basic humanity, that our happiness is in making other people happy. It is a true fellowship, true worship. So we worship God in His temple among the believers, and you worship God within you, because the Spirit of God is in your heart. Therefore, make peace with yourself. Pag sinabi mo yung self, ano yon? Yung Espiritu ng Diyos at saka yung flesh, magkasama, yun ang self mo. You make peace with yourself. You make peace with God who is in you. Makinig sa usig ng budhi, makinig sa konsyensya, at kailangan matuto ka rin na tanggapin ang iyong sarili. So that you are at peace with yourself. Pag ikaw ang number one nagre-reject sa sarili mo, dahil may iba kang gustong pagkatao, may iba kang gustong itsura, meron kang gustong ibang buhok, meron kang gustong ibang height, hindi ka nasaya. Kasi you are not at peace with yourself. We are not perfect. We must move from glory to glory. We must improve and improve and improve. But you begin with accepting yourself. Maraming lungkot kasi we are on denial. Hindi natin ina-accept ang sarili natin. At pag hindi natin ina-accept ang sarili natin, paano natin na-acceptin ng iba? There is genuine liberation in being accepted and in accepting others. How else to be happy? Ask help from God. First and foremost. God dapat una. Yung iba kaya lang nagdadasal pag wala nang magagawang iba. Ay, wala na tayong pwedeng kailangan magdasal na lang tayo. Dapat unahin ang Panginoon. Because He answers prayers according to what we have read. Make God your first, not your last resort. And be humble, as we have said. The humble can be much, much happier. Because God is soft-hearted to the humble. James 4:6. But He gives us more grace. That's why Scripture says, God opposes the proud,
but gives grace to the humble. In 1 Peter 5:6, humble yourselves, therefore, under God's mighty hand, that He may lift you in due time. Happiness is more easily attainable in humility. And as we have said, accept yourself. Accept your life. It doesn't mean na huwag ka na mag-ambisyon na improve yan. It doesn't mean na huwag ka na magkaroon ng mga pangarap na makalaya sa kung anuman ang gumagapos sa iyo ngayon. But for the time being, accept your reality. Do what you can to change it for the better. But while the better is not yet achieved, be happy with your reality. Do not live in denial. Kailangan tanggapin mong eto ang buhay ko ngayon. Gusto ko napakarami sanang halamanan pero nakatira ako din sa prasong bahay na ito. So maglalagay ako ng halaman sa lahat ng floor walks. May halaman ka na rin. Hindi pa lang nga marami. You can alter your reality and you can create your reality. Yung mga Japanese, dahil sa dami nila, siksikan, dami ng populasyon, they have developed have privacy in the mind. Yung nasa loob lang nila yung privacy nila. Nasobrahan nga, kaya marami, nagpapakamatay, nalulungkot masyado. Pero ibig sabihin, close your eyes and you can be alone though you're in a crowd. The way you think, the way you react to your environment will make you happy or sad. God made you as you are. Psalm 138:8, the Lord will fulfill His purpose for me. Your love, O Lord, endures forever. Do not abandon the works of your hands. So pinapaalala, nung umaawit dito, huwag mong pababayaan, Diyos, ako na ikaw naman ang lumikha. Ganito naman ako kasi, nilikha mo kung ganito, di ba? Sino bang lumikha sa atin, di ba, Diyos? Pero dahil nga sa nangyari sa humanidad na nalayo sa Diyos, so minsan sa iba sa atin, mas malayo, mas malapit sa image of God. So lahat tayo dapat lumapit ng lumapit. Pero your basic humanness and humanity, hindi naman creator si Satan eh. It's God who created us. So, sabi niya, do not abandon the works of your hands. Ako, O Diyos, ay gawa mo. So, turuan mo ako kung paano ko mamumuhay ng masaya, maka-Diyos, makatao, na ako ay ako. Na hindi ako yung iba. Na hindi ko pinipilit maging iba ako kasi ako ay ako at gawa mo ako. Although, I will improve myself and I will continue to change from glory to glory, but I will begin with accepting na kayo ang gumawa sa akin. Kaya ako ganito, ginawa niyo ako. At kung tayo mga kapatid, ay magkakaroon din ng ganyang paningin sa iba, kaya ganyan yung nanay mo, kaya ganyan yung tatay mo, kasi ginawa siya ng Diyos. Pero ginawa ka, pero anong reaction mo sa buhay? Kaya kung minsan sumasama yung ugali natin, ginawa kang ganito, pero nagre-react ka differently. That's why kahit parehong tao na merong basic na training, basic na childhood together, ano nangyayari? Nagkakaiba-iba sila. Kasi iba ang pagproseso mo, iba ang pag-react mo. Meron pag inuutusan ng magulang, nagagalit. Meron pag inuutusan, sumusunod agad. So, control your behavior para lalo kang umasenso at bumuti. But you begin and not end with accepting yourself. Gawa ka ng Diyos eh. Ang daming kalungkutan kasi hindi mo ma-accept yun eh. Hindi mo nare-realize that you are fearfully and wonderfully made. Kung minsan meron kang napakalaki mga kahinaan, para lang pala lalong makita ang himala ng Diyos sa'yo. Kasi kung kinreate ka man, napuno ka na, hindi mo na kailangan yung Diyos. Kaya mga kulang-kulang. Kasi gusto ng Diyos punan. Gusto ng Diyos na punuin niya ng punuin yan. Para habang lumalawig ang buhay mo, may fellowship kayo, meron kang continuing need for God. Kasi alam nyo to mga kapatid ha, pag sobrang lusog natin, nakakalimot tayo sa Diyos dumasal, pero madadasalin ka kung may sakit ka. Kung may sakit ang mahal mo sa buhay, lalong madadasalin ka. Pag ang dami mong pera, madaling makalimot sa Diyos. Pero yung wala kang kapera-pera, talagang abot-abot ng dasal mo. May fasting pa kumisan yan, no? Pagka meron kang papa, nakakalimot mo yung Diyos. Pagka nawala si papa, back to God ka na naman. Serve ka na naman, kanta ka na naman, turo ka na naman kasi wala si papa.
So, kaya may mga kulang tayo. Huwag niyong iisipin na nilikha tayo ng Diyos na may kapintasan. Kaya tayo may kulang para punan ng Diyos. Pero tatanggapin mo sa simula, kulang ako. But here I am, Lord, fill me with your glory. Huwag niyong ikalungkot ang mga kulang sa inyo. Ikatuwa nyo dahil dyan kayo pupunuin ng Diyos. Kaya sinabi ni Paul, when I am weak, then I am strong. Kasi kung saan ako kulang, doon may opportunity ang Diyos, napunan ako. Kaya yung mga taong puno na, ang yabang-yabang na, anong ginagawa? Inililigwak ng Diyos, itinataob, inaalis yung mga pumupuno sa kanila para maging humble ulit. Lord, kailangan ko kayo. So, sino ba nagbabalik sa loob, ng balik loob sa Diyos? Yung biglang umaasenso o yung biglang nagfe-fail? Madalas yung nagfe-fail. Although merong, dahil umasenso, matalino siya, ay, mahal-mahal ako ng Diyos, lalo ako magpapaka-Diyos. Pero bihira yun. Madalas yung punong-puno ka na, itinapon nga, ayan, hindi biglang wala kang laman, dasal ka na naman, balik ka na naman sa Diyos. Kaya pagka naitapon na ganun yun, di ba, laging loving ang Diyos, lagi siyang tama. Kasi mo, Lord, bakit meron ako na wala pa? Kasi nalilimutan mo na ako Bumalik ka. Come back to me and I'll come back to you. Sabi ng Panginoon, return to me and I will return to you and I'll fill you again. Pupunin uli kita, siksik, liglig, umaapaw. Pero kailangan, nandiyan ka, ready to be filled. Masarap yung ganun. So, sino ang nakakatanggap talaga ng mga himala? Di ba yung nakakasakit? Yung lagi naman malusog. Di naman nila alam na everyday himala yun na nami-maintain. Kaya, hindi ko sinasabing ibigin natin na maging kulang, maging may sakit, maging mahirap. Pero kung yun ang kalagayan mo ngayon, yun ang reality mo, huwag mo ireklamo. Ipagpasalamat mo na may opportunity kang lumapit sa Diyos. At ang Diyos ay nalalapitan. At ang Diyos ay sumasukot sa panalangin. At pupunuin ka niya. Ngayon, ang panalangin at ang tunay na pananalig, hindi ka pa pinupuno, nagpapasalamat ka na because you know that God is faithful. Then nawawala yung lungkot mo. Hindi mo lang sinapsychologize ang sarili mo dyan. Totoo yan. Pinanghahawakan. Kasi sa nananalig, ang iniisip pa lang niya, totoo na. Kaya faith is very important. It is very, very crucial. There is so much reason to be unhappy, but there's much more reason to be happy. There's a way to be happy. Praise God. What does it take to praise God? Count your blessings. Thank God and praise God. And when you do that, God will change your mood. Psalm 30, 11 to 12. You turned my wailing into dancing. You removed my sackcloth and clothed me with joy, that my heart may sing to you and not be silent. O Lord my God, I will give you thanks forever. Sabi, tinanggal mo ang pagluluksa ko, pinalitan mo ng damit na pampiesta, ang aking luksang damit. Ang pagpalahaw ko at pag-iyak ko, pinalitan mo ng pagsayaw. Magagawa yan ng Panginoon sa atin, mga kapatid. At napakahalaga, gusto kong bigyan ng diin muli, be a happiness factory. Don't be a loneliness factory. Think happy thoughts. Make people happy. May asawa ka, pasayahin mo siya. Araw-araw, bawat sandali na kaya mo. Kasi may mga panahon, ibigin mo man, hindi mo kaya. Ano ang inaalala mo sa mga panahon na nalilimutan ka ng mahal mo sa buhay o kaya silbi ka ng silbi dahil nalumpo? Anong naalala mo? Bakit nagkakaroon kang lakas na gawin yon? Yung mga pagmamahal niya sa'yo, nung kaya pa niya. Kaya magmahal tayo, ito yung kaya natin. Kasi may mga panahong tayong nangangailangan tumanggap ng pagmamahal na yun. Dapat marunong ka magmahal. Basta kaya mo. Bawat araw, kaya mo bang magbigay? Magbigay ka. Pasalamat ka, hindi ikaw yung tumatanggap nung araw na yun. Darating din ang panahon, kailangan mong tumanggap, pero sa dami nang naibigay mo, para ka lang umaani ng iyong mga itinanim. Sasaya ka kung lagi kang naggagawa ng kaligayahan ng kapwa. Nalaman mo na may kapitbahay ka na sobrang hirap, walang sapatos, ibili mo ng sapatos kung kaya mo. Bakit hindi? Samahan mo pa ng medyas. Ang dami natin kayang gawin para magpasaya. Sa inyong mga kotse, maglagay lang kayo ng grocery bag, konting tinapay, konting pagkain. Pag kami kumakatok na pulubi, iabot mo, ang kaligayahang madarama mo, hindi mo kaya i-compare yan. Kaya mo naman. Ano ba yung halagang 20, 30, 50 pesos worth of food, ibibigay mo. Ang dami nating pwedeng gawin para maging happiness factor.
factory. Mga anak, isipin yung mga magulang nyo, paano nyo sila papasayahin? Ipinapasyal, binibigyan ng panahon. Of course, dapat yung sustentuhan, ano? Lalo't matanda na. Pero hindi yung sapat. You should give time, attention, be a happiness factory. Magulang ka, paano mo pasasayahin yung anak mo? Pero madalas, nadadaya tayo ng dyablo, ha? Nagiging tayong loneliness factory. Tayo nagiging dahilan kaya lumulungkot yung mga tao. Yung mga umaasa sa atin, binibigo natin. Yung mga tao, pinapahiya natin. Pero pwede tayong maging happiness factory. Lalo may pera kayo, yun ang pinakamasarap. You know, giving away money is like defecating, the pleasure in it coming out. Yun ang talagang tunay na ligaya, yung lumalabas, yung pera. Yan ay matrain natin yung puso natin sa ganon. That's why it becomes a blessing to be rich. Because it's such a great joy to give away. Kung ang puso mo nasa tamang lugar. Manalangin tayo mga kapatid. Nais kong ilapit. Kung sino man ang may mga sobrang mga kalungkutan sa buhay. Kung sino man sa atin ngayon ang magsasabing, pag in-average ko yung buhay ko, masasabi ko, malungkot ako. Mas malungkot kaysa masaya. Nais kong ipanalangin ang sino mang magsasabi sa Lord na, Lord, kulang po ako, punan niyo ako. Nagkakatipon-tipon tayo mga kapatid para pagpalain ng Diyos. Gusto ko ngayong ipanalangin at nananalig akong didinggin tayo ng Diyos. Hihipuin ang ating mga puso. Sino man ang ngayon nagsasabing, ang dami-dami kong kalungkutan, gusto kong sumaya at sa Diyos ako lalapit. Tumayo kayo, lalapit tayo sa Diyos. Napakainam na sabihin sa Diyos, kailangan ko kayo. Meron ako mga unhappiness sa buhay ko. Hindi yan nakakahiyang sabihin sa Diyos. Alam naman niya yung puso natin. Ang gusto niya, puso mapagpakumbaba, kumikilala na kailangan mo siya. Dahil gustong-gusto niyang punan ang pangangailangan natin. Kung meron pa tayong kasama na mas maraming kalungkutang naghahari sa buhay niyo at gusto niyo yung itaboy ang mga lungkot na ito sa buhay, tumayo kayo. Declare your faith that the Lord heals. At nais ko sa ilang saglit, manalangin kayo ng personal na panalangin sa Diyos. Ano man ang gusto niyong sabihin sa Kanya tungkol sa kalungkutan o mga kalungkutan ng buhay niyo. Let's be alone with God. God hears and God heals. Aming Ama sa langit, Ama ng aming Panginoong tagapagligtas na si Jesus, Diyos na lumikha sa amin, Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kinikilala namin ang paggawa mo sa amin. Kinikilala namin ang aming mga kakulangan, maging aming pagkukulang at likas na mga kulang sa amin. Lahat ng ito, Panginoon, sa iyong paanan namin dinadala, O Diyos Ama. Kayo ang nakababatid ng laman ng bawat puso na narito ngayon, tumayo man o hindi. Kayo ang nakakaalam ng dahilan ng pagtayo. Alam nyo ang punot dulo, ang pinagmulan at tutunguhan ng aming mga lungkot. Dalangin namin sa iyo, Panginoon, pawiin mo po ang mga ito sa iyong mapaghimalang paghipo sa aming puso. Bunutin mo ang mga malalalim na ugat ng kalungkutan sa aming buhay at palitan mo ito ng tanim na kaligayahan. Mag-ugat sa aming puso at sa aming espiritu ang kasiyahan, kagalakan, kasayahan. Turuan mo kami, Panginoon, na maging instrumento mo, na maging happiness factory. Na sa aming kalungkutan, unahin namin yung lungkot ng iba. At sa pagpapasaya namin sa kanila, pasayahin mo rin kami. Dalangin namin, Panginoon, ihayag mo rin sa amin, nakatayo man ngayon o hindi, ang anak mo. Ihayag mo kung paano kami nagiging loneliness factory. Kung paano kami nagiging kasangkapan ng dyablo na magpalungkot sa iba imbes magpasaya. Kung paano kami pumapayag na kami magamit na maging instrumento ng kalungkutan, ng hirap ng loob. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa aming mga pagkukulang. Patawarin mo kami sa aming mga ginagawang nakakapagpalungkot sa aming kapwa na pwede naman naming hindi gawin. At bigyan mo rin kami ng lakas na makapagpasaya. At sa paggawa namin ng lahat ng ito, sa pagsunod namin sa iyong kalooban, Panginoon, paghimalaan mo ang mga anak mo ngayon na ito. Hindi pa man nakagagawa ng mga magagandang bagay. Ngayon pa lang sa pagtayo na ito, paghimalaan mo na. Hipuin mo ang puso, Panginoon, pahirin mo ang luha sa pisngi ng iyong mga anak. Patibayan mo ang aming pananalig. Pawiin mo ang aming mga kalungkutan, ang aming mata, para makita namin ng maraming dahilan para kami sumaya,
Tanggalin mo ang mga bumubulag at tumatakip sa aming mata para hindi namin makita ang mga blessing mo. Tanggalin mo yung mga piring namin, Panginoon, na nagpapadilim sa aming isip, nagpapalungkot sa amin at nagbibigay ng mga insecurities because we forget that you are God and you're in heaven and you're God of all gods and that, oh Lord, you love us and you're always faithful to us. Patatawarin mo rin kami kung nakakagawa kami, Panginoon, ng mga tao o bagay na number one at kayo napapaurong sa malayo na priority namin. Ibalik mo ang init ng pag-ibig namin sa iyo at ibalik mo rin ang init ng pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Gaya ng mga bagong nananalig sa iyo, kung gaano nag-aapoy ang pananalig, ang paglilingkod, ang kaligayahan, gawin mong gawin totoo ito sa buhay ng mga anak mo ngayon. At nawa, Panginoon, sa muli naming paglapit, pakikipagkasundo, pagkilala ng pangangailangan, yung kalooban mong maganda, yung kalooban mong kaibig-ibig, maghanap sa aming buhay. Mga kapatid, manalig kayo, tanggapin nyo mula sa langit ang hinihingi nyo ngayon sa Panginoon. Ang pag-alis, paglalaho ng inyong mga kalungkutan at pagpalit ng kapayapaan, kaligayahan, katiwasayan. Maghari nawa sa inyong mga puso ang tahimik na buhay. Makatulog nawa kayo ng mahimbing pag kayo humihiga. Makakain nawa kayo na masarap pagka kayo nasa hapagkainan. Sumaya nawa ang inyong mga buhay at sa panahon ng mga kalungkutan, huwag kalimutan na ito'y pansumandali at ang Diyos nagbibigay ng saya at ng lungkot din. Pero ang makilala nyo, yung lungkot na nanggagaling kay Satanas, tanggihan ito. Pero ang lungkot na pinapayagan ng Diyos, tanggapin, sapagkat ito'y nakakapagpadalisay ng ating pagkatao. Panginoon, ipakilala mo sa amin yung nagmumula sa inyo at matanggap namin para sa ikabubuti ng aming espiritu. Mga kapatid, magsiupo kayo, patuloy tayong yumuko sa Diyos, manatili sa diwa ng pananalangin. At sa ilang saglit, muli, personal makipagniig sa Diyos, pakinggan ang udyok ng Espiritong Banal para tayong magsaya sa buhay at lalo tayong maging kasangkapan, maging happiness factory. Be alone with God for a while.